Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre, ang dami nagtatanong bakit nga ba Dynamax ang pinili ko, no? Kesa sa Voltaris Pro S, no? Yung Voltaris Pro S, oo, yes, pares sila ng ano, no, ng kaha, pares sila ng may flooring. Ang likod parehas lang talaga, harapan lang nagbago. Ang Pro S na Voltaris ay merong crash guard. So medyo mas malapad. Isa 'yon sa hindi ko gusto kasi lumapad yung bukaka mo eh. So yun yung medyo naalangan ako. Masyado ako nakabukaka. Alam niyo naman eh, kalalaki natin tao. So ito, isa din sa dahilan kung bakit ito pinili natin si Dynamax. Yung manibela guys. Yung manibela kasi ng Voltaris Pro S medyo malapit. Ito sakto lang, tingnan niyo po. Kahit pa paano sa akin may luwag kasi pagka nagpa U-turn medyo nagtitwist tayo eh, di ba? Kaya tanggalin ko yung side stand. Larga tayo. So ayan, ganito po tayo. Kaya bakit po gusto ko may flooring, no? Hindi ako para sa sobrang tulin, malakas. Sakto lang po kung ano yung pangangailangan po natin, no? Kasi kung ako po tatanungin ninyo ano po ba yung routine ninyo? Paano nyo po ba siya gagamitin? Kung service lang talaga gamit nyo, di doon kayo sa malalakas na okay naman, maporma, di ba? Ako po ito kasi ang ating ang purpose nya. Ganito natin siya gagamitin, no? Kaya yan, sa Voltaris kasi medyo malapit eh, nakaganyan ako. So bawat konting kibuko na yan, lalo may ganito ako, may laman, tumatama yung tuhod ko. So yan, madumi yung ating Dynamax guys. Siset ko yan ng linis. Pero gusto kong bugaan muna ng kahit 5 piso. Naiirita ako sa likabok. Yung pinaparkingan ko kasi kahit buong araw kasi nandun, talagang umiipon ng alikabok. Kaya yun, wala siyang itatagal na malinis. Kaya isang ipunan muna tapos linis. So nag-wax ko na lang ulit kasi pag winawax mo medyo dumudulas lang yung dumi. Parang tagal ng stoplight ha. Ayan, na-champion ko yata yung So yan, galon to guys. Ilang galon to lumalabas, no? So ayan, so kita nyo po, kaya pa rin po ng Dynamax yung arangkada kahit mabigat. Mga speed to tayo. Nandito po tayo sa Araneta, papuntang Bonifacio. Kaya ang takbo natin 60, may laman, di ba? May karga. O tignan nyo, malaya yung tuhod ko. Kasi yung tuhod, depende po kasi yan ha. Ako po kasi 5'8 po ako. Kung kayo po medyo mababa pa sa 5'8, tingin ko okay lang naman yung Voltaris. Mas magagamay yun. Mas matulin yun guys ha. Mas matulin. Kasi EM100 po yung controller nun. Saka naka-program na nag-100 din yun eh. Ito, program nito, kahit anong sagad mo, kahit anong gaang mo, 75, 77 nang lumalabas. Sa GPS, medyo close naman, 75, 73, ganyan. Okay lang yun. Nasa pagmamaneho naman po yan eh. So yan, balik na tayo ng Panobaliches. So yun, iayusin lang natin yung schedule natin kung paano tayo pupunta sa San Pablo. Medyo ang biyahe po natin doon is more than 4 to 5 hours guys. Kaya po yun, isang straight. Magcha-charge naman po tayo doon. Yun nga lang, mas maganda sana maaga tayo para mas mahaba yung yung oras na nandun tayo. Pagka nagtutulak kayong ganyan, doon kayo sa gilid, makakasagabal kayo. Ang bagal nyo kung mabilis kayo okay lang, sasabayan nyo yun marami kaming mga ginagawa dati na ganyan dati, yung mga nasiraan, nagtutulakan kami. Pero sinasabay namin, wala kasing video nung araw.
Takbo namin 100. Tulak yun. May bahala ka kung ayaw mo maniwala. Wala na kang magagawa doon. Kaya lang pagka uwi ko nun, medyo masakit ang singit natin. Kung sa lumalabas yung mga motor dito, no? Ito, Bonifacio po ito. So approaching ano tayo, Ayala Cloverleaf. Ayan. So tayo po ay magbabagtasin natin ng Quirino Highway ulit. Di ba talagang binibit-bit na lang din yung bag nila, no? Tingnan niyo po yung isang ano, angkas. Ayun, no? Bit-bit yung bag. Bagay, siya yung nahihirapan, no? Kaya lang sa driver medyo nakakailang din kasi yan, eh. Kawawa din talaga yung motor pagka ginamit mo sa angkas-angkas na yan. Hindi mo malaman kung sino yung angkas mo, kung gaano kabigat, di ba? Check ko lang yung ano natin, baka mamaya gumagalaw na pala pag sa lubak. Okay, so ito, paahon tayo. Again, huwag kayong pupunta sa kanan kasi ano yan, doon pa monumento, pero dito expressway na yan. Mahihirapan na kayo dyan pag napunta kayo dyan. Ayan, so ano na tayo. Ang tawag dito ay Balintawak, Kamachile. Ayun, yun yung pangalan nitong lugar na to, dun sa side na to, dun sa side ng iglesia sa Kamachile, diba? Nung araw lagi ko naririnig yan, Kamachile, kasi sa Caloocan tayo nag-aaral nun. Ayan, so yun lang po muna. Shinare ko lang po yung mga isa sa reason ko kung bakit si Dynamax po yung ano, napili ko, no? Ayun, madami nagpi-PM eh. Ano ko na lang po sa video, no? Kasi ako po ano lang, nagbi-video lang ako sa sarili kong ano, preference ko yan, eh. Okay, so ayan, nandito na tayo sa Balon Bato. Maraming salamat po. Dito na lang, pabalik na tayo. Yes.